Magandang araw mga kababayan. Labis po na kahihiyan ang inabot nitong si Browner kay Congressman Kiko Barsaga. Natandaan natin na si Congressman Kiko Barsaga ay tinanggal po ng Armed Forces of the Philippines bilang isa sa reservist. At dahil dyan ay hindi po tumigil itong si Congressman Kiko Barsaga. At lalo na po nung pinagmamalaki nitong si Browner na yung missile daw po na Typhoon missiles na pagmamayari ng Amerika na nandito sa Luzon ay kaya daw pong umabot sa China. Kaya para po kay Congressman Kiko Barsaga, ito basahin natin, akala ng Armed Forces of the Philippines kaya nila ang nuclear missiles ng China. Air asset nga ni Saldico, di nila mabantayan. Which is true naman mga kababayan po natin. Totoo naman, no? Magmamayabang ka na kaya mong lumaban sa China, pero ultimo po, no, yung paglipad ng ilang mga tatlong air asset po ni Saldico ay hindi nyo kayang bantayan. Di ba? Nagsimula lang itong mga sagutan na ito na binibirada po ni Congressman Kiko Barsaga itong si Browner ng Armed Forces of the Philippines dahil po sa kanyang pagiging tuta nitong si Martin Romualdez. At nanawagan nakaraan itong si Congressman Kiko Barsaga na dapat yung pulis, kasundaluhan po natin, ang serbisyo ay hindi dapat kay Bongbong Marcos kundi para sa sambayan ng Pilipino. Pero palagay ko hindi mangyayari yan mga kababayan po natin. Hindi po sila mag-withdraw ng kanilang suporta, kundi ang nakikita ko dito ay lalo pa nilang protektahan si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos at ang mga kawatan na nakaupo sa gobyerno. Bakit? Ito patunay mga kababayan po natin. Nung nag-meeting sila, no, first time lang po ito nangyari na yung mga opisyal ng kasundaluhan ay pinatawag ng isang House Speaker at may pasikreto po silang pag-uusap. Hindi man nila isinasa sa publiko dahil confidential ang kanilang pag-uusap. Ay pinakita lang po sila na parang nag-uusap sila, kasama pa nga dyan si Saldico, si Dalipe, itong mga sindikatong ito sa mga maanumalyang flood control. Kung ganon karami po ang kanilang ninakaw, abay kaya nilang suhulan ang kaopisyal ng kasundaluhan para sila po ay protektahan. Sana naman po mga kababayan natin, makonsensya din itong mga opisyal na ito. Pero anyway, ipakita natin sa inyo para sa kaliwanagan ng lahat mga kababayan. Yan po. So, siyempre kasama si Browner. Ilang official pa dyan, no? Hindi naman natin sila lahat kilala. Grabe, hindi ito regular. Kahit yung mga kilalang naging official po, no? Kahit sila Pukes, no? Sila Baleros, kahit si General Macanas, sabi niya nga sa kanyang komentaryo, sa kanyang vlog, o kahit pa si Mitran, kahit si Captain Dato, sinasabi niya na alam mo, pambihira lang nang nangyayari sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na sila po ay nagko-kortisikol sa mga politiko kagaya nitong si Martin Romualdez na kilalang magnanakaw. So pag may mga ganitong klaseng pagkikita at tagpo, iba na po daw yan. So alam niyo na kung anong ibig sabihin. Di ba? Kung sinasabi ni Master Sergeant Cotisa ay may, di ba, ilang bags yun na pera yung napupunta dyan or dinadala nila sa bahay ni Martin Romualdez, malaking posibilidad daw po mga kababayan po natin na yan din ang purpose ng pagpunta ng mga opisyal na yan. At yan po yung sinasabi nga natin na mga mahirap na makakuha ng suporta ang taong bayan dito sa opisyal ng Armed Forces of the Philippines dahil po sila ay mukhang na-hostage na nitong si Martin Romualdez. So, we will you know, for the increase of the talo niya pa president mga kabayan. daily subsistence allowance from 150 pesos. Tapos insulto ito para sa mga Armed Forces of the Philippines. 150 lang pala yung dinagdag sa panahon na yan na allowance. President that Kawawa po yung Pilipinas natin. Oh. Mukhang sundalo is mukhang nasusuhulan na po. Sana wag naman ganun. you come to see us here, but we want to vote. That's why I'm very grateful. Your account. Oh, may pictorial po. Mr. President. Ayan po, mga kabayan natin, kita nyo naman. So, paano pa tayo magtitiwala dyan? Siguro yung mga junior officer at ilang official siguro na hindi nasusuhulan ay pwede, no? Nasusuporta sa taong bayan. Pero mga tataas ng official, mukhang duda na po tayo dyan. Anyway, tingnan nyo kasi mga kabayan po natin, kung sa usapin ng corruption, kaya bang panagutin ni Bongbong Marcos ang kanyang mga tauhan, official?
Kaya ba? So, sa akin kasi hindi niya kaya eh. Kasi tingnan niyo yung sagot sa tanong ng isang mainstream media. This is on the ongoing investigations on corruption. Oh, How pakinggan do you niyo po. respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. You have direct supervision over those you Tingnan mo ha. Yung tanong talaga supalpal sa kanya na may kasalanan ka, ikaw pumirma ng budget eh. appointed, who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress, whose names are now being floated, led of course by the former Speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if So, alam niya yung ginawa ni Martin, wala pa daw kasalanan? we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is Paano nga mapalong evidence? Sabi ni Senator Marcolita, ni Mayor Magalong, no? Kayo nga sumisira ng ebidensya eh. Yung ICI tinatago, pinagtatakpan ang mga ebidensya. So, paano yung susundan yung ebidensya? At imagine mo yung kanyang tagapagsalita, mga bayan po natin, na si Claire Castro, ay hinahamon pa ang taong bayan. O, may reklamo kayo. Sinasabi niyo si Martin Romualdez ay mastermind, di ilabas yung ebidensya. Magpile kayo ng kaso, putang inang yan. Yung taong bayan ay umaasa sa investigation na ginagawa ng gobyerno. Ngayon, sisihin pa ang taong bayan at hamunin na kayo maglabas ng ebidensya, di wow. Buang talaga. is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission, and that is their job. And their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong, malakas. I know that there's several, the opposition would love to bring me into this, Opposition. Hindi opposition ang gumawa niyan, kayo yung gumawa. Huwag niyo na isisi sa opposition. Dahil, no, sino bang gumawa ng budget nito? Sino bang pumirma ng budget? Opposition ba yung mga magnanakaw? Opposition ba yung humahawak ng budget? Opposition ba yung umiipit ng budget? At kung sino lang yung sumusunod, yun na po yung bibigyan ng budget? Hindi. Itong mali kay Bongbong Marcos, mga bayan po natin, no? Alam na ng taong bayan na sila po yung nasa likod ng matitinding corruption. Abay, sisisihin pa ang taong bayan, sisisihin pa ang mga Pilipino, no? Kung bakit nangyari ito sa ating bansa ngayon. Kaya dapat, no, panagutan niya talaga yung kanyang mga pinagagawa. Ngayon, kung hindi niya ito maayos, o kahit maayos niya pa, hindi naman talaga sila mananalo eh. Pero, kailangan pa rin natin na may papasok na investors. Dahil, imagine nyo kung hindi gagalaw yung tao para umalis itong si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, patuloy po nila tayong pagnanakawan. At, alam mo, pagkatapos ng kanyang administrasyon, baka umabot na ng mahigit 20 trillion yung utang natin. Kasi magna-90 na by 2026. So 27, baka last term niya mag-uutang ng napakalaki at magnanakaw ng napakalaki. No? Para may puntos sila. Alam naman natin yung karisma ng mga ito, no? More nakaw, walang serbisyo. Ang sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, walang bansang gustong makipagnegosyo sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa sobrang talamak ng pagnanakaw. At yan po ang kinakatakutan ng mga negosyante. Alam mo, sabi nga ng business sectors, patunayan mo. Huwag ka puro salita. Patunayan mo na wala kang sasantuhin bago kami maniniwala sa'yo. Kaya ang tanong ko po sa inyo, mga kababayan, dapat pa bang paniwalaan itong si Bongbong Marcos? Mahigit 2 taon na lang yung kanyang natitira, inangako pa rin siya na papagandahin daw po ang buhay ng bawat Pilipino. Magdadala daw po siya ng napakaraming investors. Nasaan? Putang ina, inikot niya nga yung buong mundo eh. Wala namang investors. Di ba? Okay, so yan lang po yung ating update, mga kabayan po natin. Kaya, saludo po tayo dito kay Congressman Kiko Barsaga sa patuloy niya na pagsalita at pagdudurog sa mga taong magnanakaw at sa mga taong sumusuporta, nagbibigay ng protection sa mga magnanakaw. And of course, kay Rowena Guanzon sa kanyang patuloy na pag-iingay at pagdudurog dito sa kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po.